Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din po para sa may mga pusong Pinoy saan mang dako ng mundo. Welcome po sa aming programa na pinapangalanang Wonders of Emotional Discipline. Pag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay na makadaragdag patungkol sa ating disiplinang pang-emosyonal. Alam natin sa ating mga sarili na bago pa man tayo ginawa ng ating minamahal na Diyos, meron na tayong sistemang tinatawag na emosyonal na disiplina. At ang ating minamahal na Diyos ay sobrang bihasa na doon, bihasang-bihasa na sa emosyonal na disiplina. Kaya masasabi din natin na isa sa mga dahilan kung bakit tayo ginawa bilang mga tao ay para matutunan din natin itong nakakagalak na emosyonal na disiplina. Hindi lamang ang imahe ng Diyos ang ibinahagi sa atin, kung hindi pati na rin ang kakayahang kumilala, kakayahang umintindi at kakayahang maging dalubhasa sa mataas na antas na emosyonal na disiplina na tinatawag nating kabanalan o pagiging banal. Marami sa atin na makapagsasabi na ang panahon natin ngayon ay nasa end times na kung pagbabasihan natin ang ating mga Biblia. Kumbaga sa ating paaralan, ang end times na ito ay parang final exam. Kaya sana ang karamihan sa atin ay may daladalang sapat o mataas na emosyonal na disiplina o kabanalan sa ating mga puso dahil ang mga pagsubok sa end times o huling oras ay talagang mahihirap at mabibigat. Sa mga oras talaga ng end times ang mga pagkakataong makikilala mo ng lubos ang iyong sarili. Malalaman mo kung mahal mo ba talaga ang Diyos o hindi sa pamamamagitan ng kung anong klaseng pagtugon natin or pagresponde natin sa mga pagsubok na ibibigay sa ating harapan. Malaking paalaala din para sa ating mga kapatid, lalo na para sa mga lubos na nagmamahal sa ating Diyos. Sa panahon ng end times kasi, mayroon ding mga tao na iniiwasan nila ang kabutihan. Nabanggit po yan o naisulat sa ating Biblia ng mahigit sa 10 beses. Mayroong mga taong aawayin ka. Masasaksihan mo yung mga taong walang kontrol sa sarili. May mga taong ayaw na ayaw sa espiritual na kaalaman. Gusto lang nila yung pagiging simple-minded. Binabaliwala din nila yung mga spiritual instructions. Ayaw nila mapagsabihan. Meron ding mga taong pinipilit nila na magiging mabuti ang kasamaan. At ang kasamaan ay pinaniniwalaan nila na mabuti. Isa sa marami nating paboritong kasabihan ay yung living life to the fullest. Paano tayo makakapag-living life to the fullest kung marami tayong kakulangan sa ating mahal na Diyos? Paano tayo makakapag-living life to the fullest kung yung mga maling kasanayan ay ginagawa pa rin natin? Paano tayo makakapag-living life to the fullest kung tayo mismo ay umiiwas sa kapayapaan na isinusulong ni Jesus? Paano tayo makakapag-living life to the fullest kung puro lang pag-alala ang nasa puso natin? At lastly, paano tayo makakapag-living life to the fullest kung kulang na kulang ang respeto natin sa isa't isa? Pero kung meron tayong nangingibabaw na disiplina sa ating sarili o disiplina sa ating emosyon, doon lang natin masasabi yung living life to the fullest na may kapanatagan. Sa panahon ng end times, mayroon talagang ibang tao na ayaw nila yung pagiging perpekto. Naa-allergy sila kapag nakakarinig ng salitang perpekto, ang palusot nila, nasa Biblia din daw yun nakasulat. Ang mga paborito ng mga bulastog na kataga ay yung nobody's perfect daw. Maghahanap talaga ng dahilan itong ang mga taong mahihina ang loob pagdating sa kabutihan. Isa yan sa mga maraming example sa mali na paggamit at pag-uunawa sa ating sagradong Biblia. Totoo na nakasulat pero hindi ibig sabihin nun na magpakasala na lang ang lahat. Always remember that God is a good God and He cannot be a God if He is a bad God. In Tagalog, palagi nating tatandaan na ang ating Diyos ay mabuti at hindi siya makakaupo bilang Diyos kung masama siya na Diyos. Mabuti ang ating Diyos kaya siya ay nakaupo sa ating itaas. Kaya ang ibig sabihin po ng katagang nobody's perfect ay sinasabi sa atin ng Diyos na sa mga murang edad natin,
makakaranas tayo ng mga pagkakasala at sa paglipas naman ng panahon ay ating buong loob na pagsisisihan at ipangako sa ating sarili na hindi na natin muling gagawin. Dahil nakasulat din naman sa ating sagradong Biblia na sinabi ni Jesus na kailangan natin maging perpekto dahil ang ating Diyos ay perpekto din. Hindi lang imahe ng Diyos ang ibinahagi sa atin kung hindi pati na rin ang kakayahan o abilidad na maging perpekto. Dahil alam ng Diyos sa pagiging perpekto lamang makakamtan ang totoong kasiyahan sa ating realidad, dahil alam ng Diyos at marami din na nakapagsabi na sa pagiging perpekto o pagkakaroon ng malinis na kasanayan, maranasan mo ang pagbaba o pagpuksa sa mga niraramdam na kahit anumang sakit. Dahil alam ng Diyos sa pagiging perpekto lamang nakakamit ang masayang buhay na may punong-puno na respeto para sa ating mga kapwa, at alam ng Diyos sa pagiging perpekto lamang tayo magkakaroon ng matibay na koneksyon sa Kanya. Dahil alam din ng Diyos sa pagiging perpekto, magkakaroon tayo ng lakas ng loob sa pakikipagtulungan sa isa't isa, at alam din ng Diyos na sa pagiging perpekto natin matutunan ang pag-iwas sa mga kasalanan. May magandang malalaking epekto din po sa ating pampisikal na kalusugan ang pagsasanay natin sa kabanalan. Makakatulong po ito sa ating pag-aaral, sa eskwelahan man o pansariling pagsasaliksik. Ang kabanalan po ay parang may complete package na epekto sa ating mga sarili. Magkakaroon tayo ng konsentrasyon sa ating pag-iisip at hindi lang yon tataas din ang ating kutob or intuition na magagamit natin sa ating wais na pagtugon sa mga pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos. Isa sa mga malalaking epekto sa pagsasanay natin sa kabanalan ay ang pagiging wais or wise in English. Ang epekto nun ay mas lalo tayong malilinawan sa pagtukoy o pag-identify kung ano ang tama at mali sa ating mga pagdedesisyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagiging wais kasi ay hindi tayo dapat tumango na lang agad at magsasabi ng oo o hindi. Ang pagiging wais ay may malalim kung mag-isip, may pasensya sa pag-iisip at may malumanay na pananalita. Sa pagiging wais, maiiwasan natin ang pagkakaroon ng zombie mentality. Hindi tayo dapat pupunta o makibahagi sa mga gawain ng mga karamihan kung alam naman natin na sagana ito sa kamalian. Sa pagiging wais, ma-identify din natin o matukoy ang mga maling kasanayan na hindi na dapat natin ipagpatuloy. Lalo na ang mga maling kasanayan na nanggagaling pa sa ating mga hinalinhan, katulad na lang sa pagkakaroon ng kahinaan ng loob para puksain ang pornografiya. Especially sa end times, huwag sana tayo panghinaan ng loob sa pagsasanay sa kabanalan. Huwag sana tayo maging palambot-lambot o palamya-lamya sa pagsasanay sa kabanalan o sa paglilinis ng ating kaisipan, dahil kailangan natin magpakita ng tapang sa pagsasanay sa proseso sa kabanalan para magkaroon tayong tinatawag na takeover sa ating previous na immature na sarili. Para makamtan natin ang pagbabago, una sa loob ng ating sarili, patungo sa improvement ng pakikitungo natin sa ating pamilya at kaibigan, hanggang sa dulo na mararamdaman natin ang pagbabago sa ating bansa at lipunan. Pwede din naming sasabihin na ito pong content na ito ay karagdagan na rin sa aming panawagan. Pananawagan na tayo ay nasa end times na at kailangan na natin ang pagbabago sa ating mga sarili o pagbabalik loob sa matibay na koneksyon natin sa ating poong may kapal. Kahit nasa loob lamang po tayo ng ating mga sariling kuwarto o silid, pwede po nating simulan ang pagbabago sa ating mga sarili. Simulan natin sa pagdarasal at pasasalamat hanggang sa paghahayag natin ng ating mga saloobin sa ating minamahal na Diyos. Huwag na huwag tayo magpahigop sa mga masasamang epekto na nahahagilap natin minsan sa internet o sa iba pang mga paraan. Dahil ang pagbabago po ay magandang simulan sa malinis na mentalidad,
para sa huli ay magdudulot sa atin ng kasiyahan dahil ang maruming mentalidad ay nagdudulot lamang sa atin ng walang tigil na kalungkutan. Kung gaano kalinis ang ating mga altar, ganun din dapat kalinis ang ating mentalidad. Dahil ang kabanalan ay siyang nagbibigay buhay sa koneksyon natin sa ating minamahal na Diyos. Ako po ang inyong Brother Michael from 11 Labs. I am your sister Glinda from 11 Labs at ang writer natin ay si Brother Rosel Medinilla Picardal. Abangan niyo po ang mga susunod naming ibabahagi sa inyo para sa Part 2 at patungkol sa hitsura ng langit at impyerno at ang mga sistema nila doon na nababase sa panaginip ni Brother Rosel. At ang mga paparating na malalaking giyera na kanyang napanaginipan at ang plano ni Jesus sa Pilipinas at sa ibang bansa. At ang mga detalye sa magagandang pamamaraan sa eksorsismo ni Angel Gabriel na nasaksihan niya sa kaniyang panaginip. At marami pang iba. See you in the next episodes of our channel, Wonders of Emotional Discipline. Available din po ang channel namin sa YouTube, Facebook, TikTok, and Spotify podcast. Hiling po namin na ikaw ay magkaroon ng magandang buhay. Share the good news, for the Word of God has no copyright.